Meron lang naman akong few questions sa'yo. Okay lang ba? Okay lang po. Kasi about lang to sa mental challenges, mga ganun. Okay. So, first question, what mental challenges do you experience during competition? So, when it comes mental challenges like kung nagkaka-anxiety ka ba during competition, kung anong klaseng mental challenges yung mo during competition. Pagka sa competitions po, nagkakaroon po ako ng konting kaba or anxiety po. Yun lang po yung madalas kong nararamdaman tuwing may competition po na pinilalabanan ko po. So, tingin mo ba, bakit, sa tingin mo, bakit nagkakaroon ka ng ganong klaseng mental challenges? Dahil ba sa crowd or sa kung ano mang reason tingin mo bakit nagkakaganon? Ah, sa tingin ko po ang madalas na dahilan po nun is pagka nakikita ko pong matataas yung standards or kailangan po na mataas yung score, ganyan-ganyan. Pagka malalakas din po yung mga kalaban po na kinakabahan po ako pagka gano'n. Mm, sa more on siya sa environment din sa crowd tsaka sa Opo. so syempre next question is what affects your confidence, so parang ganun na nga rin. So ano naman yung nakakaapekto naman sa confidence mo, sa tingin mo nakakaapekto sa'yo para mas lalong tumaas yung confidence mo, or kung bakit bumababa yung confidence mo, anong tingin mo yung pwedeng mga makakaapekto sa confidence mo? Ang nakakaapekto lang po talaga sa confidence ko is yung sarili ko po. Pagka sa mga competitions po, pagka wala po akong confidence sa sarili ko, malaki din po yung epekto nun sa mga competition or performance ko po. Pero pagka nagkakaroon naman po ako ng self-confidence or parang kaya ko po. Alam kong kaya ko sa sarili ko. Nagkakaroon naman po ako ng confidence sa ganun. Tsaka kung alam kong kaya ko po, yun yung nagiging fuel po para sa pagpapa-confident po sa akin pagka may con- ano, competition po. Kaya dun sa mga performance ko po, yun talaga yung nakakapag-affect sa akin. Yung sarili ko lang po. Yung sarili. So, hindi ba siya yung halimbawa tumataas lalo confidence mo, kunwari parang meron kayong deal ni daddy mo na bawa, oh, pagka nanalo ka or makuha mo lang yung kahit gantong score, ma-attain mo lang yung gantong score, libre kita mamaya, gagala tayo. Hindi ba siya nakakadagdag din ng confidence mo, mga ganong, or may ganong scenario din, nakakadagdag din ba siya ng confidence mo? Hindi naman po masyado kasi pagka manalo naman po ako matalo, tanggap ko rin naman po. Basta gawin ko lang po talaga yung best ko dun sa court or sa match. Hmm. Okay. Next question, what motivates you to play? So, yan. Ano ba nagmo-motivate sa'yo para lumaro sa competition? For example, namo-motivate ka kasi gusto mo yung ginagawa mo, or sabihin na natin merong reward na matatanggap or something ganon. So, what motivates you to play? Namo-motivate po ako pagka sa mga competitions kasi alam ko pong makakatulong din po to sa akin sa pagtanda. Dadaling ko rin po yung mga
mapapanalunan ko po or mga experience ko po dyan sa pagko-competition sa taekwondo. Kasi may mga benefit din po yan sa akin pagtanda ko. May, kung halimbawa sa mga standards ng malalaking school or mataas na karangalan, at least may itutulong pa rin po sa akin yung mga experiences ko or panalo ko po dyan sa taekwondo. So, more on, ano siya, yung sa experience mo, kaya ka na motivate kasi dahil sa experience mo, pwede siyang maging way para sa pagiging varsity someday sa mga malalaking universities. Ganun ba? Opo. Mm, ano rin talaga siya, nakaka-motivate din talaga yung mga ganun. Kasi syempre, lalo na sa panahon ngayon, kailangan natin yung ano, doble sikap talaga kasi mamahal even the tuitions tsaka pag-aaral. So, next question is, do you experience nervousness or pressure? Nape-pressure ka ba? Sa training, sa competition, ganun, nape-pressure ka ba? Opo, hindi naman po yun mawawala sa akin kasi mararamdaman ko po talaga yung pressure sa kahit sa trainings or kahit din po dun sa competition. Kasi ramdam mo po yung parang bigat ng consequences or guilt pagka hindi mo nagawa ng tama yung pinapagawa sa'yo or pagka natalo din po dun sa competition. So, meron ba kasamang pressure na halimbawa nape-pressure ka kasi pagka natalo ka, pwede kang pagalitan ng daddy mo, ganyan, or ng instructor, ganon, may kasama bang ganong klaseng pressure? Opo, may pressure naman po talaga galing kay tatay or sa coach. Mostly sa akin din po kasi nape-pressure ko rin po yung sarili ko kasi pagkatapos po nung mga laro kong yun or performance, iniisip ko, paano kaya kung ganito? Or paano kung mas binigay ko pa? So, ano rin, may kasama din bang pressure na katulad ng yung teammate ko, ganito, sila, ganito na, nakakakuha ng ganitong medals, ako, hindi, ganon. Kasama din ba siya sa pressure sa'yo na parang kailangan kong maabutan, especially na, halimbawa ngayon, senior ka, nasa black belt ka, ganyan. Nape-pressure ka ba na parang mas marami yung award nung mas lower belt sa'yo, di ba? Or nape-pressure ka ba sa mga ganun? Ano po, nakaka-pressure din po ako dyan kasi pagka kung minsan nakikita ko pong yung mga kwan, ano po, mga mas lower belt po sa akin or mga nag-apprentice sa akin, mas nakakuha po sila ng mas successful or mas maraming medals, ganyan-ganyan po. Pero, at the same time, natutuwa rin po ako para sa kanila. Kasi, dun pa lang sa lower belt nila, nakakakuha na sila ng mga ganyang medal. Pero, nakaka-pressure din po sa akin kasi, mas lower belt nga sila, tapos ako, black belt. Isipin nila black belt na tulad ko, hindi man ako nakakuha ng medals or any wins sa mga ganyan po. Okay. So, next question is, what situations affect your focus? Okay. For example, sige, sabihin natin sa sparring. Ano yung nakaka-epekto sa'yo during sparring kapag ka nagko-compete ka sparring, and what affects your focus also kapag ka sa pumse, sa mga forms? Kasi alam naman natin, especially sa pumse, kailangan ng focus dyan. Diba? So, nakaka-affect ba sa'yo yung surroundings mo, yung environment? For example, sa competition, especially national or regional, diba? Sa mga
city meet, ganyan, naapektuhan ba yung crowd, yung focus mo? Or naapektuhan din ba yung focus mo kapag andyan, nanonood si daddy mo? Parang medyo nagiging, kabado kaya nalilis yung focus mo? Or something na yung focus mo naapektuhan kapag wala si daddy mo, kunwari, wala doon, hindi mo nakita sa paligid na nanonood sa'yo once you start the forms na or the competition sa sparring, ganun. Paano siya nakaka-apekto yung mo, yung focus, paano naapektuhan yung focus mo? Sa sparring po, ang nakakaapekto sa akin is yung environment po. Pati yung pagka nanonood po ba yan dyan si tatay. Yun po yung nakakapag-affect sa akin. Parang nawawala ako sa focus na kung minsan mas ginaganaan ako, pero kung minsan din po, mas na pressure din ako, gaya nung dati po. Pagka sa Pumse naman po, ang nakaka-pressure lang po sa akin talaga is pagka nagkamali po ako. Parang, halimbawa, sa in the middle of performing, manonotice ko po na may malaking or major mistake po akong nagawa. So yun malalaman ko rin po sa sarili ko. Medyo po yun. Natatanggal po yung focus ko po dun pag nanonotice ko. Lalo na po pagka mas malaki yung mistake. Mas nawawalan po ako ng focus. Pero nonetheless, okay naman po ako. Pagka halimbawa sa Pumse, di ba, kailangan talaga ng focus dyan. Once na nawala ka ba sa focus mo, humihinto ka? Kasi di ba, sa Pumse, kailangan natin tapusin yung forms, di ba? Magkamali man, mas maganda tinutuloy natin, hindi yung parang humihinto na halata yung na out of focus tayo. So, pagka ganun ba, na out of focus ka, naapektuhan yung focus mo, anong pinaka usualing ginagawa mo? Humihinto ka ba or kino-continue mo siya? Hindi po ako humihinto. Tinutuloy ko lang po yung forms at fino-focus ko na lang pong ayusin kung ano mang susunod ko po na step. Pero mostly, napapansin lang po kasi sa mukha ko or like sa expression na alam kong may mali akong nagawa. Pero sa forms, tinutuloy ko lang po talaga. So, more on nahalata siya based on your facial expression na nawala ka sa focus. Opo. Pero yung motion ko pa rin po or galaw, hindi naman po. Parang tinutuloy ko pa rin. Okay, so sa next question is, how do you respond after mistakes? So, yun nga, yung mistake. Kunwari, sa forms nga, di ba? Paano ka mag-respond? Yan na rin yung question ko kanina. Paano ka mag-respond doon sa mistake mo? Sabi mo is tinutuloy mo lang pero meron yung mga parang facial expression. Confirm ko lang, tama ba yung pagkakaintindi ko? Like, for example, eto, nag-punch ka ng ganito. Alam mong mistake, parang napapailing ka ba? Or parang gumaganon yung face mo? Ganun ba yung pinaka ibig mong sabihin dun sa Opo, ganun po. How about kapag ka sa sparring, yung mistake? Paano mo siya, how do you respond after a mistake during sparring? Same lang din po sa Pumse. Comeback lang po. Tinutuloy ko lang po yung move ko or pagka sa Pumse po kasi, pagka nagkamali ako or alam kong may major mistake, sinusundan ko po ng mas accurate or mas magandang performance po. Inaayos ko lang po. Sa sparring naman po, parang ganun lang din. Kung nakascore po yung kalaban, tinatry ko lang pong gantihan din ng makascore lang din po ako.
gantihan ko lang din po sila kasi kung nagkamali ako, nascorean nila ako or nagamjum, bawi lang po ako. Bawal. Okay, so next is, what do you think is the effect of mental challenges to your performance? Okay, so dito, diba, anong naiisip mo kung paano nakakaapekto yung kung paano naapektuhan ng mental challenges yung performance mo? So, tingin mo ba kung wala ka masyadong mental challenges, wala kang, kunwari yung sabi mo, anxiety, nervousness during competition, tingin mo ba mas kaya mo pa siyang i-over yung pinaka-performance mo, mag-peak siya sa, ano, pinaka, ano mo, level, yung nakikita? Malaking impact din po kasi yung mga mental challenges sa performance ko po. Kaya pagka natanggal ko po yan, wala akong anxiety, wala akong nervousness, hindi ako nape-pressure. Pagka ganun po or malaki yung confidence ko po, malaking pagbabago po ang makikita po dun sa performance ko. Like, good na good or nakikita po dun sa performance ko na may bigay or bigay todo yung pagkaka-execute ko po ng mga moves. Kaya hindi ko rin po talaga iniinda pagka kinakabahan po ako dyan sa mga competitions eh. Kasi pagka kinabahan po ako habang nagpa-perform, malaking epekto rin po niyan sa overall score ko po sa performance. So, how about, di ba, sabi natin yung mental challenges, malaking epekto nga sa'yo. Kung mawala man yun, yung anxiety. Pero tingin mo ba may positive din na side yung pagkakaroon ng, ano, yung mental challenges? Like, for example, hindi ka over, dito, confident sa sarili mo. Especially pag sparring, kasi, di ba, sometimes sabihin na natin nagiging over ano tayo sa sarili, overconfident, then parang yung pagiging overconfident natin, mas yun pa yung nag nagiging sanhi ng pagkatalo natin. So tingin mo, para sa iyo may positive din ba yung pagkakaroon ng mental challenges, and may negative side din ba para sa iyo? Para sa akin po, ang mga mental challenges, meron po silang negative effects at may positive effects din po. Yung mga negative effects, yun nga, malaki yung epekto po nila dun sa performance, nagkakamali ka. Pero, yung good effects niya naman po is, pagka kuminsan nape-pressure ka, mas na, mas nagiging ano din po yun, fuel din po yun sa'yo. Kasi, kung nape-pressure ka, alam mong malaking stakes ang malaki yung stakes ng competition na 'to. Kung minsan nagiging ano pa nga yun, fuel. Mas bibigay mo pa yung best mo. Tapos pagka kung minsan din po, imbis na ma-overconfident ka, yung mga mental challenges na po yun, nakaka-humble ka or napapakalma ka po. So, basically, sa mga questions ko is, ayun lang naman yung magiging question ko. So, salamat sa pag-respond, Aaron. And especially, kaya ko ginawa yung mga questions din na yun, kaya nagtanong ako naman ganun, is may, actually, yung pinaka-final output namin is gagawa kami ng mental skill training kung paano ma-overcome yung mga ganong klaseng challenges, like kung paano ba mababawasan, anong klaseng mental training ang kailangan ng student or ng athlete para malampasan niya din, halimbawa mabawasan yung mga ganong pangyayari during competition, yung
anxiety, yung pagiging kawalan ng tiwala sa sarili, yung mga ganon. So, kung anong klaseng training yung gagawin. Kaya nag-conduct din kami ng ganitong klaseng interview. So, thank you sa respond sa interview sa ganito. So, I hope kapag ka nagawa ko na yung and ma-share ko sa'yo kung paano siya i-train, then sana makatulong siya sa'yo sa pag-improve din sa mga competitions, diba? Sa mga mental challenges mo, ma-improve natin. So, yun lang naman. Thank you.